Sa kanyang unang araw sa trabaho pinatumba ng sekretarya ang CEO. Pakiramdam ng CEO ay lahat ng buto sa kanyang katawan ay gumagawa ng malalakas na ingay. Gusto niyang tumayo at sigawan siya ngunit pinigilan siya ng mabangis na mga mata ng sekretarya na si Jean. Ang pasa sa kanyang leeg ay nawala sa magdamag. Ang dahilan kung bakit naging agresibo si Secretary Jean ay dahil siya ang world champion boxer. Humingi ng trabaho ang kanyang nakababatang kapatid na babae bilang sekretarya ng CEO sa We Group ngunit binubuli siya ng maraming marahas na pinuno sa kumpanya. Ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ay nagdedeliryo at kailangang manatili sa bahay upang gumaling. Ang CER ni Jean gusto niyang maghiganti para sa kanyang kapatid kaya siya ay nagpanggap na siya at nakapasok sa kumpanya. Agad niyang pinarusahan ang mayabang na receptionist at pagkatapos ay paulit-ulit na pinarusahan ang mga marahas na pinuno na nang-aapi sa kanyang kapatid. Naramdaman ng bawat isa sa kanila ang lakas ng kanyang mahahabang binti. Para naman kay CEO Lan Chen siya ang boss kaya siguradong kasali siya. Sa kabutihang palad lumitaw si CEO Lei upang makipagpayapaan ngunit nang makarating ang CEO sa conference room mabilis niyang napagtanto na may mali. Ilang manager ang nasugatan at lahat sila ay natakot. Mukhang naintindihan ni na Secretary Jean at Lan Chen ang nangyayari. Nang tanungin niya ang mga ito na magpaliwanag sinabi ng isa na nabangga siya ng kotse habang papalabas ng bahay noong umagang iyon sinabi ng isa na siya ang nakabangga sa kanya sinabi ng isa na kasama niya ito at walang nang ahas na magsabi ng totoo. Malinaw na alam ni Lan Chen kung ano ang nangyayari at nagpa siya kung ano ang dapat niyang gawin. Matapos din siyang atakihin noon inanunsyo niya na tapos na ang meeting at si sekretarya na lang si Jean. Si Jean Shear ay hindi isang taong madaling umatras tulad ng kanyang kapatid. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Lan Chen sa kanya. Secretary Jean, gusto mo bang ipagpatuloy ang trabahong ito? Mayabang na binalaan siya ni Lan Chen. Kung gusto mong magpatuloy sa pagtatrabaho bilang aking sekretarya sa hinaharap huwag kang kumilos ng walang ingat. Noong panahong iyon tinutulan niya ang opinyon ng lahat na piliin siya bilang kanyang sekretarya. Kaya kung pinili niya ang trabahong ito kailangan niyang panagutin ang kanyang sarili. Kahit na hindi siya gusto ni Jean Shear kinokontrol pa rin niya ang sarili. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon binigyan siya kaagad ni Lan Chen ng isang mahalagang gawain na bumili ng isang kahon ng mahiwagang cookies mula sa panaderia sa ibaba at dalhin ang mga ito sa loob ng 15 minuto. Hindi inaasahan ni Jean Shear na dito niya makikita ang pangalawang mahalagang lalaki sa buhay niya. Nang makarating na siya sa unahan ng pila ang huling kahon ng cookies ay binili ng isang lalaking naghiwa sa harap niya. Mabilis na tumakbo pabalik si Jean Shear para bumili ng isa pang kahon at ang lalaking nasa harap niya ay ang CEO ng Liway Group si Wei Shi. Magalang na inalok ni Wei Shi ang kahon ng cookies kay Jean Shear at magalang siyang nagpasalamat sa kanya. Masaya siyang bumalik upang iulat ang gawain. Ngunit sa hindi inaasahan mayabang na sinabi ni Lan Chen na ayaw na niyang kumain. Sa oras na ito hindi na napigilan ni Jean Shear. Ano bang problema mo? Kung ayaw mong kumain huwag mo siyang sayangin. Nang makita ang naiinis na ekspresyon sa mukha ni Secretary Jean agad na nawala ang pagiging mapagmataas ni Lan Chen umubo at humanap ng dahilan para sabihing gusto niyang suriin ang trabaho sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng ilang salita sinimulan na naman siya ni Lan Chen na abalahin siya. Inabot niya ang dalawang kamay gusto siyang tulungan ni Secretary Jean na itali ang kanyang kurbata. Naiinip na sinabi ni Jean Shear hindi ba ang iyong tali mismo? Malamig na sinabi ni Lan Chen kaya tungkol sa iyong posisyon bilang isang sekretarya. Pinutol siya ni Secretary Jean na may galit sa kanyang tiyan ngunit tinulungan pa rin niya itong ayusin ang kanyang kurbata sa maayos na paraan. Gusto niya itong asarin ng kaunti ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay gumamit siya ng labis na puwersa. Hinayla ni Secretary Jean si Lan Chen at pareho silang nahulog sa sofa. Namutla ang mukha niya sa takot. Nag-aalala siya. Nagkaharap sila at naging malabo ang kapaligiran. Sa isa pang kaganapan nagpa siya ang CEO na iwasan ang kasal. Sa engagement party inihayag niya sa publiko na ang taong mahal niya ay ang kanyang babaeng sekretarya. Nagulat si Secretary Jean nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka sa sinabi ng CEO. Gusto niya itong itanggi kaagad ngunit niyakap siya ni Lan Chen ng mahigpit. Ang matalik na pagkilos na ito ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng lahat. Ikinagalit nito ang mayamang babae dahil siya talaga ang nakaayos na fiancé ni Lan Chen.
Ang babaeng nagngangalang Jia Ziyang ay galit na nagbuhos ng red wine patungo sa kanila ngunit sa kabutihang palad ay nagawang protektahan ni Lan Chen si Secretary Jin. Biglang tumahimik ang buong bulwagan na parang nagyelo sa oras. Pagkaraan ng mahabang panahon nag-react ang pamilya Zuo pinuna si Lan Chen sa pagkakasala sa pamilya Zuo. Ngayon man o sa hinaharap siya ay palaging magiging babae niya si Lan Chen. Gusto niyang makita kung sino ang nang-ahas na saktan siya sa anumang paraan. Matatag na ipinahayag ni Lan Chen Jia Ziyang ibuhos mo ang lahat ng iyong galit kay Secretary Jin. Ngunit sa hindi inaasahan si Secretary Jin ay talagang isang champion martial artist. Siya at si Lan Chen ay wala sa anumang relasyon. Itinanggi ito ni Jin. Sa sitwasyong ito wala nang mood na manatili pa. Hinayla ni Lan Chen si Secretary Jin gustong umalis. Ngunit nakaramdam ng hiya si Jia Ziyang na tinanggihan siya ng ganoon. Inutusan niya ang mga security guard na pigilan sila. Hindi naman natakot si Secretary Jin. Inilagay niya si Lan Chen sa likod niya hinubad ang kanyang mataas na takong pinunit ang kanyang damit at agad na ipinakita ang kanyang kakayahan bilang isang kampyon na martial artist. Sa isang iglap na talo ni Secretary Jin ang lahat ng mga security guard at kinaladkad palabas ng silid si Lan Chen na nasa estado pa rin ng pagtataka. Hindi pa rin nagre-react si Lan Chen. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Secretary Jin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang emosyon sa kanya. Habang siya ay nawala sa pag-iisip biglang pinara ni Secretary Jin ang preno at sinampal si Lan Chen sa mukha. Pakiramdam niya ay ginagamit siya bilang isang pawn. Galit na galit ito sa kanya. Hindi ipinagtanggol ni Lan Chen ang kanyang sarili dahil wala siyang maisip na dahilan para bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa kanya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman niya sa sarili niya lang. Kailangan niya ng makakasama niya sa mga party nang tutulong sa kanya na magbihis at kahit na may kukuha siya ng cookie. Galit ka ba sa akin? Tumigil sandali si Secretary Jin. Oo, masakit ka sa leeg. Naging tense na naman ang mga pangyayari. Nagpasya si Lan Chen na idirekta ang pag-uusap patungo sa paksa ng damit. Nang naisip ni Secretary Jin na kailangan niyang bayaran ang damit casual na niregalo ni Lan Chen ang damit sa kanya. Nakaramdam ng sobrang tuwa si Secretary Jin. Kung alam niya noon hindi sana siya magagalit at punatin ito. Kung alam niya lang bago niya inawi ang mga security guard mas naging maingat siya. Mas naging relaxed ang atmosphere. Sa oras na ito sinabi ni Secretary Jin sa kanyang sarili na nanlamig siya at sinulyapan si Lan Chen. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Naunawaan ni Lan Chen at mabilis niyang hinigpitan ang kanyang Amerikana ngunit ang kilos na ito ay nagpaikot ng mga mata ni Secretary Jin. Gaya ng inaasahan siya pa rin ang kanyang self-absorbed na amo. Pagkatapos nito iniuwi ni Lan Chen si Secretary Jin. Hindi nagdalawang isip si Secretary Jin na humiling. Isipin mo itong overtime ngayong gabi bukas ay mag-half day off ako. Kung maglakas loob kang ibawas ang sweldo ko patay ka. Pakiramdam ni Lan Chen ay nagiging mas kaibig-ibig si Secretary Jin sa bawat pagkakataon. Ngunit nang tumalikod si Jinzir nasaksihan niya ang isang nakagigimbal na eksena. Ang fiancé ng CEO ay nagdala ng mga tao upang palibutan ang kanyang ina at kapatid na babae. Mabilis na tumakas si Jinzir ayaw niyang malaman ng mga tao na siya at ang kanyang kapatid ay kambal. Galit pa rin si Jia Zhang mula sa party at sadyang nagdala ng mga tao para guluhin ang pamilya Jin. Ang ina ni Jin isang napakabuting tao ay patuloy na humihingi ng tawad sa kanya habang si Shien ay umiiyak sa kanyang mga mata. Si Jia Zhang na may pekeng ngiti ay humiling sa pamilya Jin na bayaran siya ng 1,000,000 yuan para sa emosyonal na pinsala. Kung hindi sila makabayad kailangan nilang lumuhad at humingi ng tawad. Ito ay isang nakakahiya na kahilingan na itinuro sa ina ni Jin. Sa ganitong sitwasyon nakiusap si Shien sa kanya ng may luhang mga mata. Tila nagulat si Jia Zhang sa pag-aakalang si Shien ay may mental breakdown at hindi siya nakilala bilang Secretary Jin. Hindi ka ba tinuruan ng iyong ina na managot sa iyong mga aksyon? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Nang hindi na makayanan ni Shier at gustong makialam isang malaking kamay ang humawak kay Jia Zhang. Si Lan Chen iyon. Galit na galit si Jia Zhang nang makitang pinoprotektahan ng lalaking mahal niya ang ibang babae. Ayaw ituloy ni Lan Chen ang pagharap sa kanya at sinabihan siyang umuwi. Dahil alam nilang wala silang makukuha mula sa pamilya Zuo ngayong gabi napilitan silang umalis. Ngunit sa isang segundo tumakbo si Shien sa mga bisig ni Lan Chen.
Napasigaw siya ng malakas dahil sa kawalan. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Sheer na mapagtanto ang nararamdaman ng kanyang kapatid, ngunit sa ilang kadahilanan nakaramdam siya ng kaunting asim sa kanyang puso. Kinabukasan sa opisina, hindi umimik si Sheer ngunit itinapon sa balikat ang CEO bilang parusa sa insidente noong nakaraang gabi. Ang CEO na parang punching bag ay hindi makatutol, alam niyang kasalanan niya ang lahat sa pagdalo sa party. Muli pinaalalahanan ni Secretary Jin si Lan Shen na kung magdulot pa siya ng gulo, parurusahan siya ni Shi. Nanatiling tahimik lang si Lan Shen ngunit isinasa puso niya ito. Gayunpaman napansin niya ang ilang mga babae na matamang nakatingin sa kanya. Hindi makatiis, hinangaan niya ang sarili sa salamin, hinaplos ang gwapo niyang buhok at naging bilib sa sarili. Umiling lang si Secretary Jin at malayang gumala sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakatagpo siya ng CEO Zeng. Bago pa sila makapagsalita, may sumugod at kinuha ang telepono ni CEO Zeng. Sa kabutihang palad, nasa malapit si Sheer at pinalayas ang magnanakaw. Opisyal na nagsimula ang party at lahat ay bumati sa isa't isa. Natuklasan lang ni Sheer na ang taong naligtas niya ay si CEO Zeng ng Luwai Corporation. Nabighani siya sa gwapo nitong itsura at magalang na ugali at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang korporasyon ay nagkaroon ng pagkakataon para sa isang pakikipagsosyo sa negosyo. Ngunit nang makita siya ni Lan Shen, naramdaman niyang may mali. Iniisip niya kung ganoon ba siya ka-charming. Ngunit sa sandaling ito, si Secretary Jin ay tila nawala sa sarili niyang mundo, hindi napapansin ang lahat ng nasa paligid niya hanggang sa nagpakilala silang tatlo. Si Lan Shen ay palaging may mataas na antas ng pagbabantay sa kanyang puso, natatakot na si Secretary Jin ay malinlang. Nang makita ni Sheer ang pag-alis ni CEO Zeng, nakita niya ang isang taong kinaiinisan niya ng may pagnanasa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Jia Zing. Naalala ang kanyang hindi kaaya-ayang mukha noong nakaraang gabi nang hinaras niya ang kanyang ina, galit na tumakbo si Secretary Jin. Si Jia Zing ay hindi gaanong mabangis, nanunuya kay Secretary Jin. Nang sasalakayin na siya ni Secretary Jin, hinayla siya pabalik ni Lan Shen. Dahil dito naging malapit silang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata at nagyelo ang kapaligiran. Ito ay nagpagalit kay Jia Zing. Dito ka ba nagpapakita ng iyong pagmamahal? Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pabulaanan ito, kaya hindi na lang niya ito pinansin. Sa puntong ito, sa wakas ay nabawi ni Secretary Jin ang kanyang kalmado at likas na sumuntok sa kanyang balikat. Never feelings na umusbong ng ganyan. Sa wakas ay natapos na ang party at nang makauwi siya, mabilis na naligo si Lan Shen na naghugas ng pagod sa maghapon. Pero maya-maya pumunta siya sa kwarto ni Secretary Jin. Sa mukha ng kanyang gwapong mukha, si Secretary Jin ay walang magawa. Nang hahayaan na niya si Lan Shen na gumawa ng isang bagay na sexual, bigla siyang nagising na pagtantong panaginip lamang ito. Pero sumagi sa isip ni Secretary Jin ang eksena sa party kagabi. Mabilis niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, gustong kalimutan ang imaheng iyon. Pinaalalahanan niya ang sarili na iyon ang babaeng minahal ng kapatid niya. Hindi niya kayang nakawin ang pagmamahal ng kanyang kapatid para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman, ang pagiging malapit ni Lan Shen araw-araw ay naging mahirap na hindi magkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang kanyang pag-aalala para kay Lan Shen ay higit pa sa relasyon ng isang sekretarya at ng kanyang amo. Nagsuot pa siya ng maskara at binugbog ang direktor ng pananalapi upang tulungan si Lan Shen na ayusin ang mga problema sa pananalapi ng kumpanya na pinilit siyang umamin. Ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa kanilang bitag. Nagkunwari ang direktor ng pananalapi at inimbitahan ang press, noon pa man na inakusahan si Lan Shen na nag-utos sa kanyang sekretarya na palsipikado ang mga dokumento para protektahan ang reputasyon ng kumpanya. Ang lolo ni Lan Shen ay nag-utos ng isang press conference kinabukasan na pinapuna ang kanyang pamamahala sa korporasyon ng pamilya. Ang lahat ng sisi ay nahulog kay Secretary Jin. Gusto siyang pigilan ng ina ni Lan Shen. Ngunit pumayag si Lan Shen. Bilang CEO, kailangan niyang isipin ang buong korporasyon. Narinig ni Secretary Jin ang lahat. Nag-text si Lan Shen kay Secretary Jin na sinabihan siyang mag-day off. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumunog na telepono sa malapit. Nasa kwarto kaya si Secretary Jin. Lumapit siya at nakitang nahulog ang phone ni Secretary Jin doon. Pagkatapos, si Secretary Jin ay nagkunwaring bumalik para sa kanyang telepono at bumangga kay Lan Shen. May sasabihin silang dalawa. Saglit silang nagkaharap, hindi alam kung ano ang sasabihin.
Nang determinado si Lan Shen na magpaalam, biglang lumitaw ang master ng Tai Chi na si Ling Fang. Palaging lihim na hinahangaan ni Ling Fang si Secretary Jin at natural na walang magandang pakiramdam sa kanyang karibal sa pag-ibig si Lan Shen. Kaagad ibinunyag niya na si Lan Shen ang nanunuhol sa bully na nangharas kay Secretary Jin ilang araw na ang nakalipas. Si Lan Shen ay hindi pa nakagawa ng ganoong bagay. Kaya natural hindi niya ito tinanggap. Ngunit iginiit ni Ling Fang ang kanyang mga salita at mayroon pa siyang patunay ng bank transfer na nag-iwan kay Secretary Jin na hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan sandali. Gayunpaman, sa pag-alala sa narinig niyang sinabi ni Lan Shen, nagpa siya si Secretary Jin na sumakay sa kanyang motorsiklo at sundan si Ling Fang. Nakaramdam siya ng lungkot at pagkadurog ng puso. Dumating pa ang fiancé ng CEO para kutsain siya ng pekeng tono, pinayuhan siyang iwan si Lan Shen. Kung aalis man siya, hindi ka rin niya pipiliin. Kung hindi niya ito makuha, sisirain niya ito. Walang sino man ang maaaring magkaroon nito. Makinig kang mabuti, iyong lalaki. Hindi niya kayang sirain siya. Naisip ni Jia Zhang na biro ito at humagalpak ng tawa. Kaagad pagkatapos tinawag niya ang isang grupo ng mga reporter. Humanda ka para makitang tanga si Secretary Jin. Iniwasan ni Secretary Jin ang mga kamera, ayaw na niyang ipakita ang kanyang sarili. Noon lang ay lumabas ang kanyang kambal na kapatid para mag-imbestiga dahil sa ingay at mga reporter. At tulad ng natuklasan nila ang isang bagong kontinente, sumugod sila sa kanya. Hindi nila maintindihan kung bakit may dalawang Secretary Jin. Para protektahan ang kanyang kapatid, maaari lamang umamin si Sheer sa mga mamamahayag. Oo, kambal niya ako at palagi akong naging sekretarya niya. Ang mga mamamahayag ay patuloy na nagtatanong na nagnanais ng karagdagang impormasyon. Nang makaramdam ng problema si Sheer, itigil mo na. Pinatayo ang lahat. Ang CEO ng Liway ay dumating sa ospital at sinabi, sa tingin mo ba dahil isa kang malaking kumpanya magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Nagpadala ang CEO ng liham ng abogado sa lahat ng mga reporter na hinihiling na huwag nilang i-publish ang pribadong impormasyon ni Sheer. Lubos ang pasasalamat ni Sheer sa CEO sa pagtulong sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Nag-request ang CEO. Sana maging secretary kita. Medyo nag-alinlangan si Sheer at tumingin sa likod niya. Sabi ng CEO. Ako ang nag-imbita sa iyo, hindi ang iyong kapatid na babae. Matagal na pala niyang alam ang tungkol sa kanilang kambal. Naiintindihan din ni Sheer ang intensyon ng CEO, ngunit tumanggi pa rin. Dahil sa puso niya mayroon na siyang Lan Shen. Matapos ayusin ang mga bagay-bagay sa labas, bumalik si Sheer sa kanyang silid at sa hindi inaasahan ang taong nanakit sa kanya, ang higit na nanakit ay ang kanyang sariling kapatid. Hindi lang nagpasalamat ang kanyang kapatid sa kanyang ginawa, ngunit sinisi rin niya ito sa pagbaligtad ng kanyang buhay mula nang siya ay umuwi. Napakaraming problema ang ginawa niya. Ang mundong ito ay hindi ang kanyang fighting arena. Ipinagtanggol ni Sheer ang kanyang sarili, sinabing tinutulungan niya ang kumpanya, ngunit tinutulan ng kanyang kapatid na babae na tinutulungan siya o tinutulungan niya ang kanyang sarili. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya sinisi ng kanyang ate ay dahil ang CEO na hinahangaan niya ay umiibig sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa wakas, hiniling ng kanyang kapatid na babae na mangako siya na hinding-hindi magmamahal kay Lan Shen. Si Sheer ay bumantong hininga at nanumpa sa langit. Sumusumpa ako, kung ako ay umibig kay Lan Shen, tatamaan ako ng kidlat ng langit. Inihayag ni Lan Shen na ang korporasyon ay gagawa ng opisyal na pahayag sa lalong madaling panahon. Binasa ni Direk Lee ang desisyon sa pagdidisiplina patungkol kay Secretary Jin. Ang desisyon na tanggalin siya ay isang personal na desisyon ng korporasyon. Ngunit biglang pinunit ni Lan Shen ang pahayag ng kumpanya. Bilang chairman ng korporasyon at isang responsableng tao, kailangang magsalita si Lan Shen. Ang lahat ay walang kaugnayan kay Secretary Jin. Lahat ng iyon ay ginawa niya. Pananagutan niya ang lahat at binalaan ang lahat ng media na naruroon na itigil ang panggigipit kay Secretary Jin at sa kanyang pamilya. Kung hindi, haharapin niya silang lahat. Napakalalaki ni Lan Shen sa sandaling ito. Akala ng lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Ngunit may mga taong ayaw makitang umunlad ang korporasyon. Kaya lumabas ang isang video sa malaking screen kung saan ipinakita si Ling Fang at ilang senior executives ng korporasyon na lumalabag sa batas na nagsasabwatan para i-frame si Lan Shen na inaakusahan siya ng pulsipikasyon ng mga dokumento na may layuning sirain ang kanyang reputasyon at hilahin siya palabas ng upuan ng CEO.
Sa wakas ay nakakuha ng malaking scoop ang mga reporter at si Lan Shen ay pansamantalang inilagay sa isang passive na posisyon. Walang ibang paraan. Kinailangan ni Lan Shen na harapin ang mga tanong ng mga reporter. Walang pagpipilian si Lan Shen kundi ang magbitiw upang managot. Ngunit sa sandaling iyon muling umilo ang malaking screen na nagpapakita ng surveillance footage ni Ling Fang na pinilit ng mga senior executive ng korporasyon na saktan si Lan Shen. Sa wakas nabunyag ang katotohanan. Lahat ng nangyari dati frame up. Sa kabila ng ebidensya nag-aatubili pa rin ang media na madaling patawarin si Lan Shen sa pamemeki ng mga dokumento sa kritikal na oras na ito. Ang CEO ng Leo ay dumating sa eksena upang ipaliwanag sa lahat na ang korporasyon ni Lan ay talagang nangunguna sa market share at performance kumpara sa ibang mga kakompetensya. Nagpresenta rin siya ng financial report ng korporasyon na pinagsama-sama ni Secretary Jin kaya naniniwala siyang maayos ang pananalapi ng korporasyon ni Lan. Ang grupong We Cosmetics ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na mamuhunan sa korporasyon ni Lan. Higit pa rito kung sino mang reporter ang nangahas na mag-misreport at sir-on si Secretary Jin at ang kanyang pamilya hindi niya sila patatawarin. Bagamat ito ay magandang balita hindi maaaring magalak si Lan Shen dahil alam niyang si CEO Zeng ay tumulong lamang dahil kay Secretary Jin. Pagkatapos ng insidente gusto ni Lan Shen na ipaliwanag sa kanya na sinabi ni Secretary Jin na binigyan siya ng pagkakataon ngunit hindi niya ito kinuha. Si CEO Zeng ay nakatayo sa labas ng pinto at naghihintay sa kanya na nagbabalak na iuwi si Secretary Jin. Galit na nagsalita si Lan Shen gusto kong sabihin na hindi siya kailangan ng secretary ko para iuwi siya. Hindi mo ba siya pinaalis? Gustong ipagtanggol ni Lan Shen ang kanyang sarili ngunit pinutol siya ni CEO Zeng. Gusto lang niyang sabihin na nandoon siya ngayon para tulungan si Secretary Jin. Wala itong kinalaman sa kumpanya ni Lan. Agad na naging tense ang kapaligiran at nang umiinit ang mga bagay dumating din si Ling Fang. Ang kanyang layunin ay pareho sa iba pang dalawang lalaki. Gusto nilang lahat na iuwi si Secretary Jin. Ang tatlong lalaking nag-aagawan at nagseselos ay nagpa-awkward kay Secretary Jin. Sa huli nagpasya siyang umuwi sa subway na mag-isa. Gayunpaman hindi sumuko si Lan Shen. Hinabol pa rin siya nito at iniuwi. Pagkatapos lumitaw ang kanyang self-absorbed personality. Feeling mo ba may glow ako? Mahal mo ba ang isang tulad ko? Gabi na at ayaw siyang sagutin ni Secretary Jin. Tumalikod na siya at pumasok sa loob para magpahinga. Ngunit pagkatapos muli nagsagawa siya ng isang magandang galaw na binaligtad ang tao sa kanyang balikat. Habang sinisisi ng iba si Lan Shen ang tunay na utak sa likod ng mga eksena ay si Li Yuan. Nakuha niya ang tiwala ng ina ni Lan ngunit nakipagtulungan kay Jia Zeng para harapin si Lan Shen. Bagamat ang kaganapang ito ay lampas sa kanyang inaasahan ang kanyang sukdulang layunin ay nakamit. Natuklasan din ni Jia Zeng ang isang malaking sikreto. Si Secretary Jin ay may kambal na kapatid na babae. Kinuha niya at ng ilang iba pa ang pera at umalis. Pinanood sila ni Jia Zeng na umalis nag-aalala tungkol sa kung paano magpatuloy sa pakikipagtulungan kay Li Yuan sa hinaharap. Sinabi ni Li Yuan na inalis niya ang lahat ng mga diskarte at mapagkukunan ng negosyo. Ang kailangan lang nilang gawin ay sirain ang partnership sa luway at tuluyan na kaming babagsak. Tuwang-tuwa si Jia Zeng dahil hanggat nalugi ang kumpanya ni Lan Shen hindi niya ito iiwan. Si Li Yuan na ngayon ang namamahala sa lahat sa luway. Napagtanto ni Lan Ren ang plano ng kanyang anak at tinawagan ang isang Yuan na hinihiling sa kanya na suportahan si Lan Shen at huwag gumawa ng anuman sa kanyang likuran. Dahil alam niyang may problema ang financial report sa pagkakataong ito binalak niyang alisin ang 4 na nakakalason na tumor sa kumpanya. Awkward na sinabi ni Lan Shen kay Secretary Jin sa tabi niya pwede bang huwag kang umibig kay Wei Shi. Tumingin si Secretary Jin sa mga mata ni Lan Shen sa kanyang harapan nakita ang kanyang pag-ibig ngunit hindi nangangahas na magtapat. She stammered it doesn't concern you who I love. Si Lan Shen ay hindi nang ahas na umamin at nagpatuloy sa pagtatrabaho ng hindi maganda. Ang pag-aalis sa 4 na nakakalason na tumor ay hindi magagawa ng walang tulong ng kanilang 4 na katulong. Sa totoo lang lahat sila ay mga tao ni Lan Shen at ngayon ay pinalitan na nila ang kanilang mga posisyon. Umuwi sina Secretary Jin at Lan Shen nakita si Jia Zeng at ang kanyang matalik na kaibigan na naghihintay sa bahay ni Lan Shen. Sinadya niyang manligaw sa harap ni Secretary Jin. Sinabi ni Lan Shen na maraming kumpanya ang gustong makipagtulungan sa kanyang kumpanya. Kung ayaw niyang makipagtulungan sa disenyo maaari siyang umalis.
Tinanong ni Jia Zheng kung hindi siya nag-aalala na masisira niya ang lahat. Naisip muli ni Lan Shen na ang isang malaking kumpanya tulad ng Luwai ay hindi sisira sa sarili nitong imahe. Ang dahilan kung bakit siya pinili ay dahil ang kanyang kumpanya ay nais din ng isang piraso ng industriya ng kosmetiko. At sa kasalukuyan kami ay isang kilalang negosyo sa industriya, maaari rin nilang gamitin ang pagkakataong ito para mag-advertise. Inihayag ni Jia Zheng ang kanyang bagong plano ng produkto kay Lan Shen. Nakita ni Secretary Jin na nag-uusap sila kaya nagpa siya siyang lumabas para magpahangin. Nagkataon na nandoon din ang nanay ni Lan. Binigyan niya si Secretary Jin ng itim na card na may walang limitasyong pondo at ipinahayag na alam niyang hindi siya materyalistikong babae. Ngunit ang mundong ito ay nangangailangan pa rin ng pera at umaasa na hindi siya magkamali. Dahil alam na umaasa si Lan Shen para sa tunay na pag-ibig, ipinaliwanag ni Secretary Jin na ang kanyang relasyon kay Lan Shen ay puro isang superior-subordinate na relasyon sa trabaho. Narinig ni Lan Shen ang sinabi ng kanyang ina kay Secretary Jin at nakita niya si Lan Ren sa video na pinapagalitan si Secretary Jin na sinasabing naantala niya si Lan Shen. Hindi sila tugma. Sinabi ni Secretary Jin na hindi nila naiintindihan kung paano aalagaan si Lan Shen. Hindi nila alam kung ano ang gusto at ayaw niya at pinag-usapan nila ang mga paghihirap ni Lan Shen. Napaiyak ang ina ni Lan. Matapang na tumayo si Lan Shen sa kanyang lolo sa oras na ito at umalis kasama si Secretary Jin. Dinala ni Lan Shen si Secretary Jin sa isang restaurant. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya. Nagsalita ng totoo si Secretary Jin at pinagalitan pa ang kanyang lolo. Narinig ni Lan Shen ang kanyang sinabi at alam niyang sinsero ang lahat. Kaya lang hindi niya kinikilala ang kanyang direktang kaakit-akit. Tumawa si Secretary Jin at sinabing ayaw niyang makita siyang mahilig sa sarili. Habang kumakain sila sa restaurant, nakatanggap sila ng survey. Nang tanungin tungkol sa kanilang paboritong paraan ng pagtatapat, isinulat niya sa ilalim ng mabituing kalangitan sa gabi at sa isang bahagyang pag-ambon lumitaw ang isang batang lalaki na may dalang isang palumpon ng mga rosas. Lihim na naalala ni Lan Shen ang mga salitang ito sa kanyang puso. Biglang nagdala ng cake ang staff para ipagdiwang ang kaarawan ni Secretary Jin. Tuwang-tuwa siya. Pero nang makita niya ang macarons sa magkabilang gilid ng cake, nadismaya siya dahil paborito iyon ng kapatid niya. Napagkamalan siya ni Lan Shen na si Xian. Malungkot siyang nag-order ng isang bote ng alak at uminom ng magkasunod na baso. Nang malaman niya ang presyo ng alak, mabilis niyang ibinaba ang kanyang baso. Ang survey pala ay sadyang inihanda ni Lan Shen. Gusto niyang malaman kung paano nagustuhan ni Secretary Jin na aminin. Nalasing si Xian at lumabas sa banyo. Labis na nag-aalala si Lan Shen at pumunta siya para tingnan siya. Sabi niya, hindi ko birthday ngayon at ayoko ng macarons. Paborito ni ate yung macarons ko. Nagtatakang tanong ni Lan Shen tungkol sa kanyang kapatid. Sa impluwensya ng alak, direktang hinalikan siya ni Secretary Jin. Hinalikan ni Secretary Jin si Lan Shen sa isang estado ng limot. Pero nang maisip niya kung paano niya ito nakitang kapatid, galit na sinampal niya ito. Malungkot siyang umalis. Sinundan siya ni Lan Shen na gustong iuwi siya. Pero sabi niya birthday niya talaga ngayon. Hindi mali ang pagkakaalala ni Lan Shen. Kahapon lang ang totoong birthday niya. Hiniling ni Lan Shen kay Secretary Jin na bumaba sa kotse, ngunit tinanggihan niya ito sa taxi. Si Secretary Jin ay lasing at nakatulog. Nang magising siya, nakita niya ang larawan ni Lan Shen sa mga billboard at maging sa balita sa kanyang mobile phone. Galit niyang sigaw sa taxi driver. Iminungkahi ng taxi driver na tumawag siya ng isang talk show. Baka makatulong ito sa pakiramdam niya. Sinabi niya na dati niyang ginagampanan ang papel ng kanyang kapatid at mahal na mahal niya si Lan Shen. Pero hindi siya makakasama. Pag-uwi niya, naghihintay ang kanyang kapatid na ipagdiwang ang magkasanib nilang kaarawan. Malungkot na sabi ni Secretary Jin, palagi silang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, 10 minuto lang ang pagitan. Pero kahapon ang totoong birthday niya. Sinabi ni Secretary Jin na sobrang pagod siya nitong mga nakaraang araw at simula bukas hahayaan niyang magtrabaho ng mag-isa si Zian. Sa buong buhay niya palagi niyang ginagawa ang lahat para sa kanyang kapatid, ngunit sinisisi lamang. Huwag kailanman salamat. Tinanong ni Nanay Jin kung may problema ba siya. Nagpadala lang siya ng happy birthday message kay Zian at malungkot na bumalik sa kwarto niya. Kumain ng cake mag-isa si Lan Shen na alala ang halik ni Secretary Jin. Nasa kanya pa rin ang aftertaste. Hindi makatulog magdamag si Secretary Jin.
Kinabukasan pumunta si Secretary Jin sa Western Kono Gym ni Ling Fang habang si Zian na parang appointment ay pumunta sa opisina ni Lan Shen at tinawag siyang CEO. Nakaramdam ng kakaiba si Lan Shen at sinabi sa kanya, huwag kang masyadong matigas, tawagin mo akong Lan Shen o Shen Ji. Marahan siyang tinawag ni Zian Shen Ji. Tumangala si Lan Shen sa kanya. Si Secretary Jin ay nag-practice ng martial arts kasama si Ling Fang. Nang malaman ni Ling Fang na nawalan siya ng trabaho, ipinakilala niya ito sa isang trabaho sa ibang bansa. Nalulungkot siyang isipin na hindi na niya ito makikita. Gusto ni Secretary Jin na makahanap siya ng bagong trabaho at maging sikreto ang pagpunta sa ibang bansa. Gusto lang niyang mang-ibang bansa para ay relax ang kanyang isipan. Malumanay na nagbigay ng assignment si Zian sa kanyang mga kasamahan. Napangiti si Lan Shen habang nilalampasan siya, napakamalumanay. Napakaamo mo ngayon. Hindi kaya dahil kagabi. Pero bago pa siya matapos nakatulog si Zian. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Lan Shen at tinakpan siya ng jacket. Tinanong siya ng tiyuhin ni Lan Shen kung iniimbestigahan niya siya. Ipinasa niya ang responsibilidad kay Zuo Jia at sa kanyang grupo at sinabing masyado silang talentado kaya siya ay naloko. Ngunit hindi naniwala si Lan Shen sa kanyang mga sinabi. Kung hindi niya napagtanto ang mga maliliit na problema tulad nito, paano siya magiging CEO ng pangalawang pinakamalaking shareholder? Hiniling ni Lan Shen kay Li Yuan na maghanda para sa panayam at seremonya ng pagtatapat. Noong gabing iyon pumunta ang ina ni Lan Shen sa bahay ni Secretary Jin. Naiinis niyang pinunasan ang sofa, nakita niyang pinalaki niyang mag-isa ang anak, medyo nahihirapan din siya. Tiningnan niya ang tasa ng tsaa ng may pang-aalipusta at ibinalik iyon. Sa pagkakataong ito, ang ina ni Lan Shen ay partikular na nagdala ng isang itim na card na nagsasabi sa kanya na pamahalaan ang kanyang anak na babae at huwag nang kumapit kay Lan Shen. Pinuri ng ina ni Lan Shen ang katatagan ni Mother Jin, sinabing namana niya ito kay Mother Jin at humingi ng paumanhin para sa kanyang mga naunang casual na salita. Binawi niya ang itim na card at tinanong si Nanay Jin kung may kambal ang kanilang pamilya. Nagsimulang mag-apply si Jin Niar para sa mga trabaho sa ibang bansa. Ang kanyang karanasan sa trabaho sa ibang bansa at ang kanyang pagkapanalo sa martial arts championship ay nagbigay sa kanya ng isang kalamangan. Simula sa susunod na buwan, maaari na siyang direktang pumunta sa ibang bansa para kumpletuhin ang mga pamamaraan sa imigrasyon. Nagsimula itong bumuhos at naisip niya si Lan Shen. Hiniling ni Lan Shen kay Li Yuan na maghanda para sa press conference at sa pagtatapat. Inaasahan din ni Li Yuan na makakasama ni Lan Shen si Mother Kim at ayaw niyang makialam ang pamilya Zuo sa mga gawain ng pamilya Lan. Nagising si Zian at mabilis na humingi ng tawad kay Lan Shen dahil sa hindi sinasadyang pagkakatulog, ngunit hindi siya sinisi ni Lan Shen at dinala siya sa ibang lugar. Tinanong ng ina ni Lan Shen si Mother Jin kung ang nagtatrabaho ngayon ay si Zian o ang kanyang nakatatandang anak na babae na nanalo sa martial arts championship. Ayaw na niyang magpakatanga pa sa anak. Sinabi ni Nanay Jin na wala silang balak na lokohin siya. Dahil ang kanyang nakababatang anak na babae ay nabuli sa kumpanya, ang kanyang nakatatandang anak na babae ay pumasok upang hawakan ang mga pekeng dokumento at masasamang tao sa kumpanya. Wala silang dapat ikahiya. Ang dahilan kung bakit hindi sila umalis sa kumpanya ay dahil mahal ng kanilang anak si Lan Shen. Nang umalis, sinabi ng ina ni Lan Shen kay Mother Jin na mahal niya ang kanyang anak at magdadala siya ng masarap na tsaa sa susunod na bibisita niya. Sa rooftop nagtapat si Lan Shen kay Zian habang si Zian ay nakatayo sa likuran nakikinig sa kanyang minamahal. Nagtapat si Lan Shen sa kanyang kapatid. Parang pinuputol ng kutsilyo ang puso niya. Malungkot siyang nakaupo sa ulan. Dumating si Bai Shi para alagaan siya at inanyayahan siyang kumain sa restaurant at inanyayahan siyang maging sekretarya niya, ngunit tinanggihan niya ang alok nito. Sinabi niya na may mga traidor pa rin sa kumpanya ni Lan Shen at sinabihan siyang magpasa ng mensahe kay Shi Ying na mag-ingat sa lahat ng kanyang gagawin. Nakita ni Zian na nagtapat sa kanya ang taong mahal niya. Masayang-masaya siya sa loob, ngunit nang marinig niya ang revelasyon na pagtanto niya na ang taong mahal niya ay kapatid niya. Niyakap niya ito ng mahigpit, umiiyak na hindi mapigilan at sinabi sa kanya na ito na ang hinihintay niyang sandali sa kanyang panaginip, ngunit hindi siya ang taong mahal niya. Sinabi niya kung patuloy silang magkakilala ng ilang sandali, malalaman niya ang totoo. Hindi niya ibinunyag ang katotohanan at tinanggihan siya bago umalis. Matapos tanggihan ni Zian, malungkot na naglakad si Lan Shen sa paligid ng lungsod. Kung nagkataon, pumunta siya sa isang restaurant at nakita niya si Zian na kaka-reject lang sa kanya ni Bai Shi.
Tumayo si Zian para magpaliwanag pero sa kasamaang palad ay nadulas. Sa kabutihang palad mabilis siyang tinulungan ni Baishi. Nasaksihan ni Lan Shen ang lahat at nakaramdam ng inggit nang marinig niyang tinawag niya ang kanyang pangalan. Mabilis na itinulak ni Jin si Baishi at iminungkahi na sabay silang maghapunan. Gumawa si Lan Shen ng sarkastikong pahayag na hindi na niya kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Lan Shen na si Li Wei ay isang mahalagang customer niya at ang pagkakaroon ng pagkakataon na maghapunan at uminom kasama sila ay isang bagay na hinahangad ng maraming tao. Lahat ay gustong umakyat. Nang makita si Lan Shen na patuloy na nagsasalita tungkol kay Jin tinanong ni Baishi kung may hindi siya pagkakaunawaan. Sa huli sinaboy ni Jin ang isang baso ng alak sa mukha ni Lan Shen bago umalis. Pinuri ni Lan Shen si Zian sa paggawa ng magandang trabaho ngayon sinabing hindi niya ito magagawa nang wala ang kanyang gabay. Habang siya ay umalis na may mabigat na puso siya ay lasing at bumagsak. Tumakbo si Jin at niyakap siya ng mahigpit. Nakita ito ni Baishi at napagtanto na ang imahe ni Lan Shen ay nasa kanyang puso pa rin. Nag-alala rin si Baishi kay Jin at dinala niya si Lan Shen pauwi. Nang malapit na silang umalis hinawakan ni Lan Shen ang kanyang kamay tinawag siya sekretarya na si Jin at sinabihan siyang huwag pumunta. Nakaramdam siya ng lagnat at nawalan ng malay sa mga bisig ni Weishi. Dinala ni Lan Shen si Jin sa sala. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala lahat ng iba pa ay aasikasuhin niya. Sinabi niya sa kanya na magpahinga. Kinaumagahan parehong naghahanda ng almusal sina Lan Shen at Weishi. Pareho nilang sinabi na ginagawa nila ito para kay Jin Nagising siya at alam niyang pinoprotektahan siya ni Lan Shen buong gabi. Tuwang-tuwa siya. Naghanda si Weishi ng almusal para kay Jin Sinubukan nilang dalawa ang pagkain ng isa't isa. Ang mga nakakatawang aksyon ay nagpasaya kay Jin Natawa siya sa cute ni Lan Shen at Weishi sa isa't isa. Parehong maasikaso ang pakikitungo nila sa kanya. Pinuri niya ang sandwich na napakasarap. Nang marinig niyang pinuri ng kalihim na si Jin ang galing ni Weishi sa pagluluto nalungkot si Lan Shen at gustong pumasok sa trabaho. Nagdesisyon din siyang bigyan ng day off si Secretary Jin. Tuwang-tuwa si Weishi. Maaari niya itong isama sa paglalakad. Nag-aatubili si Lan Shen na umalis. Nakita siya ni Jin na umalis ng ganito ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagdating ni Lan Shen sa kumpanya nakita niya ang mga macaron sa mesa at laking gulat niya nang sumulpot sa likod niya ang secretary na si Jin. Akala niya ay binigyan niya ito ng day off. Paano siya nakarating sa kumpanya ng ganoon kabilis? Nagulat si Lan Shen nang makitang mas mabilis pa sa kanya ang sekretarya na si Jin. Aniya napakaganda ng planong ipinatupad niya. Talagang kulang sila sa bahaging may kinalaman sa mga paaralan. Napakalaki ng potensyal. At ang kanilang kapital ay maaari ring mailipat ng mas mabilis. Maaaring bumalik ang subsidiary na ito sa pangunahing paksa. At inilagay ng kalihim na si Jin ang proyektong ito sa bagong proyektong pananaliksik at pagpapaunlad. Talagang nakilala niya ang kanyang mga ideya. Sa loob ng isang quarter ang kumpanya ay babalik mula sa pagkawala ng pera tungo sa paggawa ng pera. Mayabang niyang sinabi na salamat sa kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo kaya marami itong natutunan. Akala niya ay may nararamdaman para sa kanya ang Secretary Jin. Kung hindi siya susuko kay Weishi para magtrabaho. Ayaw umuwi ni Jin Inanyayahan niya si Weishi na magboxing. Masaya siyang pumayag. Nang pumunta siya sa Western Kono Boxing Gym akala niya ay matatalo niya si Jin pero nasaktan siya. Sa kasalukuyan ang gawain ni Jin ay naging napakamapayapa. Ang kanyang mga kakayahan ay nagiging mas propesyonal. Samantala mabilis siyang humingi ng tawad kay Jin Sina Jin at Weishi ay nagsanay at nagjogging ng magkasama. Parami ng parami ang mga paksang pinag-uusapan nila. Pinuna ni Jia Zhang si Jin sa pagtanggi sa kanyang disenyo. Bagamat hindi niya alam ang tungkol sa disenyo alam niya na ang disenyo ay kailangang nakabatay sa mga pangunahing kinakailangan ng customer. Walang pagpipilian si Jia Zhang kundi pumayag na magbago sa harap ni Lan Jin. Ibinigay niya ang kumpletong ulat ng investigasyon kay Lan Jin. Sa oras na ito siya ay nagkasakit at nakatulog. Naghanda si Lan Jin na halikan siya ngunit pinutol siya ng kanyang ina. Ang bagong produkto ay umabot sa record na benta. Masaya niyang niyakap si Jin at nag-cheer. Palihim na kinuna ni Li Yuan ng larawan sina Lan Jin at Secretary Jin na magkayakap at ipinadala ito kay Jia Zhang. Nakipag-ugnayan si Jia Zhang kay Li Yuan.
Pinaalalahanan siya ni Lee Yuan na huwag kalimutan ang kanilang pangako sa isa't isa. Nagkaroon ng video meeting sina Lan Ren at Wei Shi kasama si Lan Xin. Lubos na pinuri ni Wei Shi ang bagong produkto ngunit palaging pakiramdam na ito ay kulang sa kaluluwa. Galit na gumanti si Lan Ren, sinabing hindi sinsero si Wei Shi sa pagnanais na makipagtulungan at hindi dapat mag-aksaya ng oras ng magkabilang panig. Sa sobrang galit niya ay umubo siya. Pinaalalahanan ni Wei Shi ang matanda na alagaan ang kanyang kalusugan dahil sinusuri pa ang Wii Cosmetics. Maaari lamang silang magtulungan matapos itong tanggapin. Naramdaman niya na ang dahilan ng pagpapahiya ni Wei Shi sa pulong na ito ay dahil hindi nagpakasal si Lan Xin sa pamilya Zing. Li Yuan ay lihim na masaya. Kusang inimbitahan ni Nanay Lan sina Secretary Jin at Lan Xin para maghapunan. Si Shi at Li Yuan ay nagkaroon ng isa pang gabi ng date. Napagtanto ni Jin na may nakabote si Lan Xin. Awkward na umamin si Lan Xin, umaasang magiging girlfriend niya si Jin. Pakiramdam niya ay panandalian lang silang magkakilala. Muling nagkamali si Lan Xin sa pag-aakalang gusto niya si Wei Shi. Nabangga ni Jin si Shi sa banyo. Pumunta silang dalawa sa isang restaurant para kumain. Nagpasalamat si Shi sa kanyang kapatid sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtapat sa araw na iyon. Nagkunwaring walang alam si Jin, hindi niya naintindihan ang sinasabi ng kapatid. Sinabi ni Shi sa kanyang kapatid na tumanggi siya sa pag-amin ni Lan Xin. Kahit na ang pag-amin ay nakadirekta sa kanya, ang taong tinutukoy ni Lan Xin ay ang kanyang kapatid. Jin. Nais ni Shi na magsimulang muli at makipagkompetensya ng patas sa kanyang kapatid. Nang malaman niyang tinanggihan ni Wei Shi ang kanilang bagong produkto, nagpa siya si Jin na tulungan ang kanyang kapatid. Lumabas si Jin sa banyo at nagkataong nakasalubong niya si Lan Xin. Tinanong siya ni Lan Xin kung nagpalit na siya ng damit. Napangiti ng awkward si Jin. Walang ibang paraan kundi ang kumain kasama si Lan Xin. Ipinahayag niya ang kanyang opinyon tungkol sa kaluluwa ng produkto. Naghinala si Lan Xin na si Secretary Jin ay may mental breakdown. Isang sandali ay ganito siya, sa susunod na sandali siya ay ganoon. Pinaalalahanan ni Jin si Lan Xin na alagaan ang sarili at kumain sa oras. Sa harap ni Jin sinabi ni Wei Shi na nagkataon lang talaga. Upang maiwasang makita ni Lan Xin ang parehong kambal na babae, nagkusa siyang iuwi si Jin. Pumunta si Ling Fang sa bahay ni Jin, sadyang sinusubukang pasayahin si Nanay Kim. Sinabi niya na matagal na siyang lihim na mahal ni Jin at handa siyang maging manugang nito. Nang makitang tila nahihiya si Nanay Kim, bumalik siya sa pangunahing punto. Sinabing nag-i-interview si Jin para sa isang trabaho sa ibang bansa at ayaw niyang umalis siya. Sana ay akitin siya ni Nanay Kim. Sa oras na ito umuwi sina Wei Shi at Jin. Nakita sila ni Ling Fang mula sa malayo. Nag-aalala siyang baka mabali ang kanyang mga binti ni Jin. Kaya nagtago silang dalawa sa kusina. Sinabi ni Nanay Kim na ang pagtatago ay hindi maaaring panatilihing lihim magpakailanman at nag-aalalang malantad. Kaya doon din siya nagtago kasama niya. Pag-uwi ni Jin, kusang loob niyang nagpatugtog ng musika para pakinggan ni Lan Xin. Narinig ni Ling Fang ang boses ni Jin at aalis na sana siya sa kusina. Ngunit sinabihan siya ni Nanay Kim na ipagpatuloy ang pagtatago at makinig sa kanilang pinag-uusapan. Magalang na tinanong ni Jin si Wei Shi kung paano niya isinumite ang bagong planong iyon. Tumingin siya kay Secretary Jin at sinabing may problema ang plano nila. Sinabi ni Jin na ginawa niya ito ng direkta at kinumpirma ito kay Lan Xin. Ibinigay niya sa kanya ang dokumento. Tiningnan niya ito at nalaman na binago ang data at mga punto ng pagbebenta sa plano. Tinanong niya kung sino ang nagbigay ng planong ito kay CEO Zing. Sinabi ni Lan Xin na ang project manager nila ang nagpadala nito sa kanya. Pagkatapos lamang ng maikling pag-uusap, umuwi sina Lan Xin at Jin. Nagtago din sila sa kusina. Nagulat sina Jin at Wei Shi sa hitsura ni Ling Fang at ang iba pa. Napagtanto ni Jin kung sino ang nagtatago sa kusina, gumawa ng dahilan na siya ay pagod at hiniling kay Lan Xin na umuwi at magpahinga. Gusto ni Lan Xin na pumunta sa kwarto ni Jin para magpahinga, ngunit tumanggi siya. Nang papaalis na si Lan Xin, narinig niya ang dating mensahe ni Jin sa radyo at sa wakas ay napagtanto niya na si Secretary Jin ay talagang dalawang tao. Sinabi ni Motherland kay Lan Xin na si Secretary Jin ay talagang dalawang tao. Malungkot na sinabi ni Lan Xin sa kanyang ina na hanggat alam nila ito ayos lang. At sa pagkakataong ito tila napagdesisyonan na ang mga benta.
Naalala ni Lanzin ang oras na gusto niyang pumasok sa silid ni Secretary Jin upang magpahinga ngunit nang umalis siya pinapatugtog lang ng radyo ang mga salita ni Zinner kapag siya ay lasing. Sa loob nito inamin niya na mahal niya si Lanzin ngunit si Lanzin ang taong minahal ng kanyang kapatid. Galit na tinanong ni Lanzin si Zinner kung bakit niya ito itinago sa kanya. Mariin niyang sinabi sa kanya na ang taong mahal niya ay siya hindi ang kanyang kapatid. Minahal niya ang taong sumampal sa kanya at tumakas sa party na kasama niya. Tinanggihan siya ni Zinner at nagsimulang umiyak. Hindi na nagtago ang apat awkward na tumayo. Nagsimula ng umulan. Dahan-daang naglakad si Lanzin sa kalye. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Ang kanilang bagong produkto ay nagsimulang bumaba ng husto. Bagamat maganda pa rin ang reputasyon nito hindi ito mapapanatili sa katagalan. Naalala ni Lanzin ang mga salita ni Wei Shi na ang kanilang bagong produkto ay kulang sa kaluluwa. Bagamat nakakuha sila ng magandang reputasyon mahirap para sa mga benta na magpatuloy. Itinigil ni Lanzin ang lahat ng mga bagong produkto. Pakiramdam niya ay masyadong matindi ang mga kahihinatnan at gusto niyang magdesisyon para sa kanyang sarili hindi sinasabi kay Lanrin. Sinaliksik ni Lanzin ang isyo ng bagong produkto ng lubusan. Pumunta si Jia Zhang sa bahay ni Lanzin at sadyang sinubukan siyang akitin. Matapos marinig ang pag-amin ni Zinner sina Wei Shi at Ling Fang ay parehong nalungkot. Sinabi ni Jian sa kanyang kapatid na si Lanzin ay matagal nang hindi nakapunta sa kumpanya at pakiramdam niya ay hindi talaga siya matalino. Nais ni Jian na maging kanyang sarili muli ang kanyang kapatid at nais niyang makipagkompetensya ng patas. Alam ni Lanrin na hindi masaya ang kanyang apo na si Lanzin. Sinabi niya kay Lanzin na ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa lahat ay umaasa siya na kapag siya ay namatay ang kumpanya ay maaaring umunlad ng maayos sa ilalim ng pamumuno ni Lanzin. Tinawag ni Secretary Jin si Lanzin 4 na beses na sunod-sunod na tawag ngunit tumanggi siya sa bawat pagkakataon. Hindi alam ni Lanzin ang nangyayari nang sagutin niya ang tawag pinagalitan siya ni Zinner. Nang magpapaliwanag pa lang siya ay sinabihan na siyang pumunta sa plaza. Tinanggihan siya ni Lanzin ngunit sinabi ni Zinner na hihintayin niya siya hanggang hating gabi. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan pinuntahan siya ni Lanzin. Tinanong siya ni Zinner kung bakit siya nahuli at pagdating niya niyakap siya nito at hinalikan ng walang pag-aalinlangan. Napatingin si Lanzin sa kanya nang may pagtataka. Nang makitang hindi nag-react si Lanzin at gustong suntukin siya nagkusa si Lanzin na halikan siya at nagkasundo sila tulad ng dati. Ang bagong produkto ni Lanzin ay muling nahirapan. Sa pagkakataong ito hindi na niya ginamit si Jia Zhang ngunit inimbitahan niya ang assistant ni Jia Zhang sa meeting room. Ang dalawang taong ito ay sadyang inayos ni Lanzin sa tabi ni Jia Zhang. At ngayon hawak nila ang lahat ng mga pamamaraan. Maaari nilang patakbuhin ang bagong kumpanya ng kosmetiko nang nakapag-iisa maglunsad ng mga produkto at tumaas ang mga benta na lumikha ng isang bagong alamat sa pagbebenta. Nagsimula sina Zinner at Lanzin ng isang romantikong relasyon. Tinuruan ni Zinner si Lanzin kung paano magsanay ng martial arts. Tumayo si Ling Fang sa tabi nila na may pusong puno ng galit. Nakatuon din si Zinner sa kanyang trabaho. Kung bakit siya at si Lanzin ay nagsimulang magtulungan. Prangka nilang sinabi na nakikipagtulungan sila sa Wii at sa parehong oras ay namumuhunan sa bagong kumpanya ng pamilya Zuo. Ipinaalam ni Zinner kay Lanzin na siya ay magtatrabaho sa ibang bansa. Naniniwala siyang kakayanin ng kanilang damdamin ang pagsubok. Sinabi ni Lanzin na upang maiwasan siyang matukso ng iba iminungkahi niyang pakasalan muna siya. Pagkatapos hinailan niya si Zinner para subukan ang mga damit pangkasal. Pinagmasdan niya itong isinuot ang damit pangkasal at dahan-daang naglakad pababa ng hagdan. Napuno ng kaligayahan ang kanyang puso. Lumitaw si Zinner sa harap ni Lanzin na kasuot ng damit pangkasal. Masaya niyang sabi I agree. Pero sabi ni Zinner hindi pa siya pumayag. Nakatanggap si Lanzin ng tawag sa telepono at galit na hinagisan siya ng file tinanong si Li Yuan kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Inilabas ni Li Yuan ang sertipiko ng pagbubuntis ni Jia Zhang at lahat ng ebidensyang medikal na nagpapakita na ang sanggol ay kay Lanzin. Hindi alam ni Lanzin ang sasabihin. Tinanong ni Nanay Lan ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Naalala lang niya noong gabing iyon pagkatapos uminom ng tubig binigyan siya ni Jia Zhang hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nang malaman ng pamilya Zuo ang tungkol sa pagbubuntis bago ang kasal ng kanilang anak pumunta sila sa Lanzin upang humingi ng resolusyon.
Ginamit ito ni Li Yuan para banta siya. Maaari niyang ipikit ang kanyang bibig ngunit ang kaso ng falsifikasyon ng mga dokumento ay kailangang ibagsak. Pumayag lang si Nanay Lan. Nakatanggap si Mother Lan ng balita na ang lolo ni Lan Zin ay naaksidente sa sasakyan at maaaring maging gulay. Sa sobrang takot niya ay natambo siya. Nangako si Lan Zin na akuhin ang responsibilidad para sa pamilya Zuo. Tinawag niya ang kanyang mga subordinate. Ang sunod-sunod na mga pangyayari ngayon ay halos kapareho ng panahon na naaksidente ang kanyang ama. Inipon ni Zin ang kanyang lakas ng loob na ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Nagpahayag ng pag-unawa si Nanay Kim na pakiramdam na lumaki na ang kanyang mga anak. Binuksan ni Jin ang pinto at nakita si Jia Zhang na inaakay ang ilang babae sa kanyang bahay. Nakaramdam siya ng hamon at iniabot kay Zin ang isang imbitasyon sa kasal. Nakita ni Zin ang wedding invitation at nginisyon sila sa harap nila. Pinunit niya ito binalaan si Jia Zhang na maaari niyang kainin ang anumang gusto niya ngunit hindi siya makapagsalita ng walang kaparirikan. Sinabi ni Jia Zhang na kung hindi maniniwala si Zin sa kanya maaari siyang dumalo sa kasal bukas at kinukutya na si Zin ay isang dumaan na karanasan lamang sa buhay ni Lan Zin. Gustong tamaan ni Zin si Jia Zhang ngunit pinigilan siya ni Lan Zin. Alam niyang nasaktan niya si Zin kaya gusto niyang saktan siya nito. Gayunpaman ayaw niyang hawakan si Jia Zhang. Bakit siya binalaan ni Jia Zhang? Kung hindi ka aalis ituring itong isang paghaharap sa Luwai Corporation. Hindi sumuko si Zin Tinanong niya si Lan Zin kung minahal na ba siya nito. Bagamat ayaw ni Lan Zin sinabi pa rin niya na hindi siya kailanman nagkagusto sa kanya. Sumakay si Ling Fang sa kanyang motorsiklo at hindi binigyan ng pagkakataon si Lan Zin na magpaliwanag. Agad niyang sinaktan si Lan Zin at tinanong kung bakit ganoon ang pakikitungo niya kay Zin Kung mayroon ka kailangan mong pahalagahan. Humingi ng paumanhin si Lan Zin ngunit binugbog pa rin siya ni Wei Shi. Dati akala niya ay magdudulot ng kaligayahan si Lan Zin kay Zin kaya naging matulungin siya. Bakit mo siya iniwan? Sabi ni Lan Zin. Ang aking lolo ay nakoma at ito ang kanyang hiling. Sabi ni Wei Shi. Mula ngayon magiging akin na si Zin Nagbukas ako ng kumpanya sa ibang bansa. Nang makitang walang pagkakataon si Ling Fang napaluha siya. Hiniling ni Lan Zin kay Wei Shi na alaga ang mabuti si Zin Sinabi ni Ling Fang na si Zin ang nagprotekta sa kanila sa kotse. Tiningnan ni Zin ang larawan ng kasal nila ni Lan Zin. Nagpasya si Lan Zin na pakasalan si Jia Zhang ngayon habang si Wei Shi ay nagsagawa ng press conference para ilunsad ang kanyang bagong kumpanya. Ang parehong mga kaganapan ay naganap sa parehong araw. Nasa kotse si Zin nakatingin sa isang fertility advertisement at biglang may naalala. Noong pinangangasiwaan ng MC ang kasal ni Jia Zhang at Lan Zin napakasaya niya. Samantala nag-alinlangan si Lan Zin. Nang tanungin ng MC si Lan Zin kung gusto niyang pakasalan si Jia Zhang nag-alinlangan siya. Inihayag ni Wei Shi na ang Zuo Corporation ang nanalo sa bid sa pagkakataong ito. Habang inaanunsyo niya na gusto niyang tapusin ng perpekto ang press conference biglang ipinakita sa malaking screen ang imahe ni Zin na nakasuot ng damit pangkasal na sumusugod sa simbahan. Direkta niyang sinabi na ayaw niyang maging mag-asawa. Nagdala ng ebidensya si Zin sa press conference. Ipinaliwanag niya na ang mga dokumento sa pagbid ay pribadong binago ng isang tao. Sa kabutihang palad maaga niyang natuklasan ang isyong ito. Inihayag ni Zin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang dahilan kung bakit siya dumating ay upang ibunyag ang katotohanan. Sinabi niya na ngayong araw ay magpapakasal muna sila at pagkatapos ay mag-abroad. Kung gustong pakasalan ni Jia Zhang si Lan Zin kailangan niyang linawin kung kaninong anak ang nasa tiyan niya. Nagsimulang magpanik si Jia Zhang. Sinabi ni Zin na 20 taon na ang nakalilipas na kaligtas siya ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng mga anak habang buhay. Dala niya ang isang ulat mula sa ospital sa ibang bansa kung saan madalas pumunta si Jia Zhang para sa mga check-up. Si Dr. Hahao ang kanyang pangunahing gumagamot na doktor. Lahat ng naruroon ay kasabwat. Nais ng pamilya Zuo na sakupin ang pamilya Lan at hindi nag-atubiling gamitin ang mga ganitong pakana habang ang pamilya Lan para sa karangalan at benepisyo ay hindi nag-atubiling isakripisyo ang kaligayahan ng kanilang mga anak. Si Zin sa publiko ay nagtanong kay Lan Zin kung gusto niyang umalis kasama niya. Hindi nag-atubili si Lan Zin. Naglakad siya palapit sa kanya at kusang ipinagtapat ang kanyang pagmamahal dito. Masaya siyang nakilala siya sa buhay na ito at nag-propose sa kanya sa harap ng lahat.
Kumpleto ang ebidensya ni Zin-er kung bakit niya inihayag na pinaghihinalaan si Li Yuan at ang korporasyon ng Zuo ng hindi patas na kompetisyon at nagpasyang bawiin ang karapatan sa bid na ito at lahat ng ugnayan sa pakikipagtulungan. Ang karapatan sa bid na ito ay inilipat sa Wee Cosmetics. Nalantad ang lahat ng mga plano ni Li Yuan. Sa totoo lang alam na ni Lan Xin ang lahat ng ito noon pa man kaya nakuha niya ang magandang babae at nanalo rin ang kumpanya niya sa bid. Nagising din si Lan Ren. Isinuot ni Lan Xin ang singsing sa kasal sa kanyang asawang si Zin-er. Dito nagtatapos ang kwento.